Thank you. Good morning. Maraming salamat sa mga testimonies and declaration of who God is. Ako ay humihingi ng dispensa dahil hindi ko lahat kayo tanglaw. Yung nagkamali ho ako ng salamin na dinala. Alam mo yun yung pang short. Tapos yung pagtignan mo na ganyan, yung mukha ninyo parang burado lahat. Pasensya na, pero nakikita ko yung mensahe. Is that okay? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Thank you, worship team, for your sacrifices. Kahapon, kinausap ko sila at nagbigay uli ako ng paalala. Dahil meron ho kasi tayong prayer in every Saturday. Yung consecration time po ay, actually, it's a prayer meeting. Nagpipray tayo, pinagpipray natin palagi in Israel. And we are also praying for our Sundays and some other prayer concerns. Ano po? And nabanggit ko sa kanila kahapon, and I would like to mention this today, na yung oras ho natin dito sa mundong ito ay bilang na lang po. And so I had encouraged them, and this is also my encouragement to everyone, na hindi nyo napapansin na marami na poong nangyayari na ini-ignore na natin. Ano po ito? Sa huling araw, maraming lalabas na bulaang propeta. Ayun po, yung mga iniidolo natin na ako mula nung ako'y bata, at panalangin ko na rin nung ako ay bata pa na bilang isang arkitekto na sana maging kagaya ko siya at mapapakinggan din sana ako sa radyo. Ngayon ho, napapakinggan nga naman na ho ako sa radyo. Kaya lang yung iniidolo kong ito, gamitin ko yung termino, ay nag-iba ho ang kanyang landasin at nagbago yung kanyang pananaw sa Diyos. At yung pangalan na Yahweh ay naging evil na siya sa kanyang paningin. Mag-ingat ho kayo, pagkat ito yung mainit na usapin ngayon, hindi lang siya, napakarami. At marami na rin hong mga individual leaders na humiwalay. Etong pastor na ito ay si Ed Lapis. Wala ho siyang umbrella. And it is very dangerous. Dahil walang nagkukorek sa kanya. Dapat nga ang nagkukorek sa kanya, kilalanin niya ang banal na Espiritu. Why I am mentioning this? Because we are in the last days. Now, ang Israel is bracing. Dahil sa pagkamatay ni Haniyeh, yung pinaka-top leader ng Hamas, ay napatay po siya sa loob ng Iran. Ito ay kahiya-hiya sa Iran at yung regime ng Iran dahil doon mismo ay kaya nilang patayin kahit na yung kanilang presidente kaya ho. Hindi naman natin sinasabing ang Israel ho ang pumatay, hindi ho nila inaamin yan. Kaya ho hindi sila makatretaliate ngayon gawa nung hindi pa nila naimbestigahan talaga saan ho nanggaling ang bomba na pumatay sa top leader ng Hamas. Now, I don't want to go into details dahil nandyan naman ho sa social media. Kaya lang, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, all of these things that are happening now are in the Bible. Nung isang araw, 2 days ago, napakalaking eroplano ang bumaba sa Iran, galing ho sa Russia. And now they are joining together in this fight in this very small nation of Israel. At napakalaking mga bansa ito. Ano naman ang Israel sa Russia? Ano naman ang Israel sa Iran when it comes to land area? Ang laki lang ho ng land area ng Israel ay kasinlaki lang ho ng lambak ng Cagayan. Region 2. Sabihin na natin. Ganun lang kalaki ang Israel. But he is the most powerful nation in the whole world. Now, ito ay pinaghahandaan din ng Israel
At milyong-milyong mga Kristiyano kasama tayo na nananalangin ho sa bansang Israel. We are bracing also because we are facing the last days. At konting-konti na lang. Okay. So kinakailangan ho nating maging aware din. Aware tayo sa nangyayari sa paligid na parang matagal pa siya dumating, gumagawa tayo, pero yung paghahanda natin, anytime soon, mamaya, later on, ay magaganap yung great disappearance. Kaya po dito sa pulpito, maingat ko po itong ibinabahagi sapagkat baka ako'y mamarkahan na bulaang propeta. Kaya't napakainam na mayroon akong kasamang pastor. At hindi lang siya pastor, siya po ay guro ng Bible, si Pastor James. At kami ay nagtatalastasan. Minsan, nasabi ko sa inyo, kinurek niya ako dahil masyadong malalim yung kinokopya mo sa internet, sabi niya. Masyado nang malalim yung preaching mo, hindi nila maintindihan. So I took that as a very serious matter to consider at upang aralin ko talaga. And since then, I studied the Bible and ilang taon ko siyang inaaral and until now, I'm still studying and learning at tinitignan ko yung aking kaalaman sa ibang mga tao na nag-aaral talaga sila at mga doktor. Wala akong silbi in my own way of learning the Bible. But I know ngayong umagang ito, magbabahagi ako ng kwento ulit, ng buhay ng isang taong kinikilala natin. At continuation ito ng buhay ni David. Nung nakaraan, pinag-usapan natin na man after God's own heart. Last week, pinag-usapan natin David versus Saul. At ngayon naman, titignan natin itong, titulong ito, na mapag-aaralan ho natin, ito yung dependence ni David sa ating Panginoon. And so gusto kong makita natin ito. Sa totoo lang po, napakaraming aral ho ang nakita ko dito. Kaya lang, yung iba maaring masyadong malalim, ngunit titignan ko po na maibahagi na makuha ninyo yung aral na pwedeng i-apply pag nasa palengke ka. Pag ikaw ay nasa tricycle, nasa bukid, nasa trabaho, na pwede mo siyang gamitin. Like there are some lessons about faith and dependence in God. Yung faith and dependence in God, nung nakita ko ang buhay ni David sa dami ng kanyang kapalpakan, yet I saw his faith, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, kahit sa kasablayan niya, maling mga desisyon, maling akala. And then there are also like the character and his way of leadership. Nasabi ko minsan na he is not a good father. Hindi talaga siya good father. Bakit to? Dahil ang kanyang mga anak magugulo din. And also I have seen the adversities na kanyang na-overcome. Ay grabe. And these are basic lessons na pwede kong kunin sa buhay ko. Paano niya ito napagtagumpayan? Titignan natin ito mamaya. And then the last is yung kanyang pagpupuri at yung kanyang debosyon. The only king in the whole Bible na malupit ho yung kanyang debosyon sa ating Panginoon. So, in the following minutes, titignan natin ito shortly. Ano po? Lahat ito, itong bagay na lang ito, malaki na yung matututunan natin dito. But as I am going to share, pupulot ho tayo. Pumulot nga ho kayo na may iuuwi sa inyong mga tahanan. May inyong personal. At upang yung every time na kayo narito at uupo, nagbabato ako ng mga aral, mga lesson. Kahit man isa ay mayroon kang mapulot. I pray that God will speak to you. Let's pray. Father, you choose David. You choose him to be the man that is so close to your heart. Maybe today we will also consider we are a man and women after God's own heart. Kahit na marami kaming pagkukulang. Salamat. Naunawaan mo kami.
Milos lang ho kayo. Ako po, wala naman ho talaga. Ngunit dahil lang sa tulong ng Espiritu Santo, pwede akong tumayo rito. Salamat. Oh, salamat po. Speak to us today in Jesus' name. Amen. Ito na lang ho natin ito, no? Ulitin ko, I'm not even worthy to stand. Ayokong gamitin yung stock knowledge ko. No. I want Him to speak to you. Para po, kasi hindi ko kayo nakikita from Monday to Saturday. Hindi naman ako nakakapasyal sa inyo. But I pray that as you listen, you will get something and put it into practice. Alam niyo po yung faith and trust ni David. Yung kanyang dependence. Though, nire-recognize niya yung kanyang limitation. Meron siyang limitation eh. Kaya lang ang napakainam, he relied on the guidance and the power of God. Pangalawa na nakita natin kanina is the worship and the praise attitude of David. Later, makikita natin, gaano kahalaga yung pag-aawit, yung music. Ano yung relevance nito sa buhay ng tao? Di ba kapag nalulungkot ka, nagpi-play ka ng air supply, tapos ang dami mong naalala. Alfie, yung sasakyan mo, grabe yung air supply dun. Yung mga ganun, you know, and then when you have listened to those kind of music, maaalala mo yung 20 years, yung 15 years, o yung mga kabataan naman ay, minsan, nagtataka ako yung mga kabataan, gustong-gusto nila yung mga ganung awitin kasi napakaganda nga naman kasi yung mensahe, hindi siya bastos ngayon. Mga awitin na ngayon, grabe po. Yeah. Ano pa ho yung makikita natin? Later on, titignan natin yung power of music, ano? Yung humility ni David and his repentance. Kinikilala niya palagi. Hey, ito po yung maganda kay David. He acknowledges all the sins. Also, we will look into that later on. Yung kanyang pagsunod. Marami naman siyang pagsunod. Marami din siyang hindi pagsunod. Pero, meron siyang sablay, hindi siya sumunod, loyal nga lang siya sa Diyos. He never forget to come before God kapag ka nagkasala siya, nagkulang, mistake, mali, wrong decision, loyal pa rin siya sa Diyos. At hihingi siya ng tawad. He's repentant. Marami tayong matututunang leadership style ni David. Paano siya nagtagumpay? But lastly, yung kanyang compassion. Now, we will read one of his favorite, paborito ito ni David. Alam nyo, pagkagaling siya sa giyera, galing siya sa digmaan, duguan ang kanyang mga kamay. Take note, ang mga babae, doon sa gate, a wide gate, umaawit sila at sinasabi, King Saul killed 1,000, but David killed 10,000. Can you imagine a man with his sword, yung kanyang tabak, dala-dala niya pauwi sila. Can you imagine kapag iwanasawas? Ano ba yung winasawas sa Tagalog? Kasi ako Tagalog. Iwasawas. Ano? Winasiwas. Ilocano din yun. Basta ginanon. Magkakaintindihan na tayo. Ginanon niya. Makita mo, paano lumipad yung mga dugo. May masagasaan sa kalsada, parang, nakatakot na. Pero imagine how David, with all of this, pagpasok niya, punong-puno siya ng dugo, and then yung lansa ng dugo, dahil sa labanan, yet he can still ride, and he can still worship, he can still come before God. Now, I want us to read this. Tignan natin. So, wikang Tagalog, Salmo 25. Itinuro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. All of his struggles, lahat yung kanyang mga adversities, he can still write a song, a psalms, na sinasabi niya, Panginoon, itinuro mo naman sa akin yung tamang pamamaraan .
Yung tuwid na daan na dapat kong lalakaran. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas, kayo ang lagi kong inaasahan. I can overcome any adversities in life. Bakit ikaw ang aking inaasahan? I can overcome. Victorious po ako dahil tinuro niyo sa akin yung tamang daan. Habang binabanggit natin ito, I may not have point number 1, point number 2, but learn from what the Bible is talking about, on what the heart of David is expressing to God Himself. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Number 6, Panginoon, alalahanin niyo ang kagandahang loob at pag-ibig. Wow! Yung kagandahang loob at pag-ibig na inyong ipinakita mula noong una pa. Minahal na ninyo ako, marami akong pagkukulang. Subalit noon pa yung kagandahang loob ninyo, yung pag-ibig ninyo sa akin. Mga kapatid, naging personal na po ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kahit na sa kanyang leadership, kahit na sa dami ng kanyang mga tauhan, ang kanyang mga commander, ang kanyang mga sundalo, yet when he come in the presence of God, nire-recognize at kinikilala niya ang pag-ibig ng Diyos. A man with blood in his hands. Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at pag-ibig, alalahanin niyo ako. Pero, wag lang. Wag lang yung mga mistake ko, wag lang yung mga kasalanan ko. Yung disobedience ko sa inyo, wag nga sana ninyong maalala yun. Wag po. At mula pa noon, alam niyo, nung ako bata pa, marami na akong pagkakamali. Yan ang sinasabi ni David. Pwede ba, wag na yung nung ako'y 12 years old. Wag na nung ako ay 20 years old. O wag na yung ako'y 7 years old. Wag na po ninyong alalahanin yun. Marami akong sablay. Kung siguro nung araw ay meron ng YouTube, ang dami kong pong kasalanan na pinanood na hindi dapat pumasok sa mata ko. At kumilos sa aking kalooban at ako'y nagkasala. Pero wag nga po yun. Now, binabasa natin yung sulat ng presidente ho. He's not just the president, but the king of Israel with a heart of gratitude and a recognition of who God is. Kapatid, hindi ho tayo hari. Maaring ikaw ay queen sa bahay o hari sa bahay. We can imitate what David did. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon. Kaya tinuruan niyo ako o tinuruan niyo ng inyong pamamaraan ang mga grabing makasalanan. Wala ho yung grabe dyan. King David, kailan kaya tayo magkaroon ng ganitong leader? Magtatalumpati siya, Sona, at ganito ang kanyang babanggitin. Sona ni David to eh. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon. Kaya tinuturuan ninyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan ninyo ang mga honest, mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Contrary, hindi pinapatnubay ng Panginoon ang mayayabang. Ang pumapatnubay sa mayayabang ay ang dyablo para gumawa pa ng masama. Pero ang mga mapagpakumbaba, humble in spirit, iniingatan ni Lord upang gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan nyo ng inyong pamamaraan. Kapatid, were you taught by the Holy Spirit to do the right thing? Humihingi ako ng tawad sa Panginoon at maghapon kong dala-dala ang kwentong ito na pati yung pamilya ko at asawa ko ay nalungkot sila at parang sinisi pa ako. Talaga naman dapat akong sisisihin kasi nang damay ho ako, dinamay ko ang buong kong pamilya. Pero I'm very repentant dahil meron akong mga kathang-isip sa mga pulis na kapag ka-pulis, isa lang ho talaga gusto niyan, mangotong lang. Lalo na kapag ikaw ay nasa Maynila. Pumunta ho kami ng Binondo noong Lunes, Martes, para po naihatid ho namin si Darlene sa Maynila. Hindi ko na ho alam yung rules. I know, kahit saan ako dalhin sa Maynila, pwede kong gawin. Kaya lang nabago na po kasi yung mga rules. Dati, hindi naman one way. Ngayon, one way na siya. Hindi ko alam yun. Si Google Map, hindi naman siya nagsasabi ng totoo.
And so, kailangan na naming lumiko pakaliwa. Ngayon, kinakausap ko si Daniel Scott dahil nasa tabi ko siya. Daniel, may nakikita ka bang pulis? Pero back of my mind, kapag may pulis, mangungutong lang yan. Ganun naman ho talaga palagi ang ginagawa sa akin. Kaya ako nagpagupit ng ganito kasi pupunta uli ako sa Maynila. Para pag binaba ko yung bintana ko, sasaludo na lang sila ng ganyan. Sir, nagkamali ho kayo? Bakit kayo nabuhay muli? Di ba nagpakamatay na kayo? Kilala nyo yun? Angelo Reyes. Gano'n no? Hindi nyo alam yung mga anak. Si Angelo Reyes ay general. Best friend ni, best friend ni dating presidente, Ramos. At mga bata-bata rin ni Marcos nung araw. So ako po'y kakaliwa. Nakita ko po, red. O di tumigil ako. Kaya lang, natigil ako dito, may kasama ako dito, di ba? If you go left, meron po palang pilang gano'n na mahaba. Ako naman, hindi ko alam. Malayo pa lang, mahaba na pala yung pila. Didire-diretso ako. Ngayon, tumigil ngayon itong padaan dito, pero itong nandito sa kaliwa, paliko na sila. Si magaling na driver na tiga Santiago. Tinapakan ng silinyador at gumanon kaagad. Pinaraho ako ng pulis dito. Handa na kayo. Scott, 500. Handa ka na 500. Puro 500 talaga binibigay ko nung araw. Alam ko naman talaga, ganun ang aking iniisip. Hindi, minuksan ko yung bintana. Dito na po nag-umpisa na napahiya at sinampal ako. Sabi, magandang umaga po, sir. Nagkamali ho kayo. Ayun na po. Araho akong binuhusan ng malamig na tubig sa hiya dahil napaka-respeto ng pulis. Maynila, pulis Maynila ho yun. Sorry po. Tigasaan ho ba kayo? Ano sagot ko? Tigasaan po kayo? Ano sagot ko? Hindi. Tigasaan ho kayo? Pastor ako? Ang yabang ho ni Abilino. Ang lisensya niyo po, tinignan niya yung lisensya, rehistro. Ngayon ako rehistro. Asan yung rehistro? Hanap kami ngayon. Traffic na ngayon. Sir, traffic na po. Asan ang rehistro ninyo? Ganun. Hanap sila sa likod. Nasa likod pala. Nakabasura pa. Pinakita po. Alam niyo po ginawa ng pulis? Sir, ganito po. Bago na po ang rules ngayon. Dadalhin ko kayo kung saan ho kayo liliko. Pinakita ko ho kasi yung saan ako pupunta eh. Sige po, iyahatid ko po kayo. Alam niyo po, sundan niyo lang ho yung aking motor. Sinundan ko ho yung kanyang motor. Sinundan namin. Traffic, beep, 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 ganyan. Pero siyempre, pulis yun eh. Dinala ho kami sa kanto kung saan ho kami liliko. At ang sabi niya, binibigay ko na ho yung lisensya ninyo. Pagdating niyo ho sa dulo, kumawila, kaliwa ho kayo. And then unang kanto kanan, doon na ho kayo pupunta. Naluha na po ako dahil ang yabang-yabang ko. Hindi pala lahat ng pulis ganun. Sabi niya, kung sisingilin kita, sir, hindi na sir. Kung sisingilin kita, pastor, malaki po babayaran ninyo. Dahil talagang violation ho kayo. Kaya lang, tiga Santiago ho pala kayo. Mag-iingat na lang po kayo. Yumuko ako at naluha. At humingi ng tawad. Minsan, ang yayabang natin. Ang yabang ko. Ako na mali. Kukuha pa ako ng abogado. Tatawag pa ako ng kakilala kong general. Pero yung palang tatawagan kong general, patay na. Alam niyo si David, bilang hari, punong-puno siya ng tagumpay at dami niyang tagumpay. Pero bawat kamalian niya, dito niya nakikita yung kapangyarihan ng Diyos kapag ang Diyos ay nagdandusa ang Diyos sa kasalanan lang ng isang leader. Napakalupit po. Kaya every time na magkakasala siya, dagli-dagli, lalapit siya sa Diyos at mag-aalay at hihingi ng tawad. Sabi ko, buti na lang napag-aralan ko si David na natutunan niya ang repentance. That is why God has called him the man after God's own heart. Because of his heart of repentance.
Hindi negatibo ang isip niya. I would like to tell you, nabago yung aking pananaw na hindi lahat pala ng pulis trapiko nangungutong. Meron hong mga pulis na mabuti. Sana yung mga pulis natin dito, magtagumpay kayo. Palakpakan nga natin yung mga pulis natin dito. Sir, sorry. Pero huwag mo akong huhulihin. Yari ka sa akin. Alam nyo, napakasimple lang po. Mga bagay sa ating buhay. Minsan, may mga lumalapit. Kasi nga naman kasi hindi mo naman matanto kung pag lumapit sila sa iyo, nangungutong din. Hingi ng hingi. Lalo na sa kalsada o na kumakatok sa bahay. Minsan alam mo kaagad ang ibibigay mo, piso. I pray that we will have a sense, the sense of the Holy Spirit, na kapag ka may lumapit sa atin, alam natin kaagad, kailangan ng tao ito. I have numerous moments na pinakita ng ang Diyos na kailangan kong ibigay ito, mas higit pa sa kanyang hinihingi. And tiyag mula, agapit. So I received the harvest of what I did. And so kanina, iniliwanag ito ni Enya. Paano nga naman kasing didiligan ng Diyos, napakatabang lupa, wala ka namang itinanim. Wala ka talagang aaniin. So that's David. Let's move forward. Now, titignan na natin po yung lesson sa ating kapanahunan. What are the lessons that we can get from the life of David? Ito na, gusto kong makita natin. Yung pagpupuri ay lifestyle. Hindi muna ito, no? But just keep it there. Na yung pagpupuri ay naging lifestyle na ni David. Yung pag-worship ng Panginoon ay, pag-worship niya sa Panginoon ay hindi na lamang siya confined into a place. Hindi na lamang sa lugar, hindi na lamang sa simbahan. That's what I learned in the life of David. Hindi na niya hihintayin purihin ng Diyos na pumunta pa siya sa templo. No. In David's life, worship is a lifestyle. Kahit na nasa gera siya, natutunan niyang sambahin ang Panginoon. Kahit na siya ay pumapatay ng mga taong kalaban, just like what is happening now, he had learned to worship God and continuously humble himself. It is his job. Ano man yung trabaho mo, wherever you are, kung kayo ay nasa gobyerno, worship him. Honor him. Lifestyle, Lord. How can you do that? May lumapit sa akin kahapon, kagabi. Sabi niya, Pastor, palagi akong natitempt. Parang gusto ko ring tikman. Naaya akong uminom, maglasing. Mismong boss ko pa. Sabi niya, tikman mo lang naman. Sabi niya, pinangangatawanan ko po yung itinuturo ng Diyos na kabanalan at katuwiran. Hindi sayang pala yung pagtuturo dito. Kapag meron kang dala-dala, uuwi sa bahay. Tatayuan ko ito. Prinsipyo ng Diyos. Hindi ko siya hihiwalayan. Kaya nga po, kahit sa mga susunod na pagkakataon, ay hindi lamang ho ako sermon ng sermon. But I want you to take something in your home, in your houses, na pwedeng tayuan, panindigan. The principles. Ano pa ang makikita natin? Merong iba sa atin na minsan lang kumain spiritually. Baka meron nga, isang buwan lang. Thank God you are here at ninanamnam natin ang salita ng Panginoon. Amen? Ano pa yung matututunan natin kay David? Yung honesty and transparency. Honest siya. Kinikilala niya yung kanyang mga struggles. Ayan niya nga sinabi kanina, kahit nung ako'y bata, huwag sana ninyong maalala yon. And then lastly na nakita ko dito sa kanyang buhay is the power of music in his life. Two things. Nung siya ay tumutugtog ng arpa, lumalayas yung demonyo sa buhay ni Saul. Departed. That is the power of music when you offer your worship and your music. Hindi ko sinasabing yung inyong tono ay wala sa timpla. No. Natutunan mong meron kang music from within your heart and you can sing it before God. No. Kaya nga po, meron tayong corporate worship. And in our corporate worship,
pwede nating awitan ng Panginoon. Nabasahin yung mga lyrics ng mga awitin at sambahin siya ayon dun sa mga lyrics ng awitin. Kanina, the song was very powerful. Yung langit at lupa, ikaw ang may akda, ikaw ang may gawa, ako ay namamangha. Kaya nga po, when you come here to worship, wag lang kung nakaganon. Nakakahiya naman dun sa hari ng lahat ng mga hari. Alam ko kumakanta ka sa videoke. Ano na kapag ka my way ang awit? Ano ang galing mong kumanta? Sana pagdating sa church, ganun din. Amen? Aawitan mo siya. Sabihin mo sa kanya, aawitan ka mula sa aking puso. Hindi mo lyrics yun. Lyrics nga ng mga lumikha ng awitin. Pero napakaganda. It's very powerful. Music can be a powerful tool na ito po ang magkukonekta sa atin sa Diyos by expressing our faith. Ina-express mo yung inyong pananampalataya habang inaawit mo may ibang lakas. And that is the power of music. It can also destroy you when you play His music. Music ng kaaway. You know, minsan po, ang music is just in the attitude of the heart. Ano ba ang laman ng inyong puso? Makamundo ba? Then alam na natin kaagad na ang aawitin mo ay makamundong awitin. Yun lang kasi ang alam kong awitin nung araw ay laklak. Pero kapag ka ang nasa puso mo ay puno ng pag-ibig, puno ng pagmamahal sa Diyos, alam mo na kaagad. Dadaan ka man sa anumang klaseng pagsubok kagaya ni David, you can still sing and then you can still worship Him in psalms. You can still come to church, sing before the Lord. Alam nyo yun? Kaya ako po, every time, kahit na iba ang feeling ko, I don't care. Mahalaga, mapigyan kong parangal ang Panginoon. Yun ang mahalaga sa atin. Hindi yung gusto lang ng iba, kumukopya ka. So yan po. Now, sa mga susunod po na titignan natin, only one point po ang ibibigay ko sa inyo. Nagbigay ako ng marami kanina of how David lived his life and what are the lessons that we can learn from his leadership. Pero ngayon titignan lang ho natin itong one point lang and then I will conclude. Amen? Maglalanding na tayo. Isa lang ho yung aaralin natin ngayon. Kasi mga bagay na practical ito sa buhay natin eh. Hindi ho lahat ituwid kay David. David was not without fault. David was not without trouble. David was not without limitation. Limitado rin ho siya. Ito yung mga nakikita kong bagay na pwede kong, ako din. Marami akong pagkakamali. Puro trouble nga. Limitado. Pero hindi natin pwedeng kayang gawin. Ganon din si David. So si David po, though he is a powerful king, 40 years, sabihin mo nga, 40 years. 40 years po siya na naging hari. But his heart is definitely inclined Godward. Palaging Diyos ang kanyang iniisip. Pero palpak siya. Ang dami niyang pagkakamali. He was not without fault. Ang dami yung example ni David na pwede kong sabihin sa inyo. Ngunit ako lamang po ay magpapakita ng isang kwento sa kanyang buhay na ito ay ginamit na ng Diyos, isa niyang pagkakamali. Dito lumabas yung kanyang kayabangan pagkatapos ng 40 years of His kingdom. Lumabas yung kanyang confidence, self-confidence. Lumabas dito yung marami na siyang koneksyon, marami na siyang kakilala, marami na siyang tao. Nabalot yung kanyang puso ng yabang. Umabot ho siya sa ganun. And also, he manifested a weakness as a father. Palagi kong binabanggit ito. Ladies and gentlemen, David's life, ito po ay tinatawag nating prime example, major example ng buhay na isang tao na matatagpuan ho sa Scripture. Kung paano inayos ng Diyos yung kanyang kamalian, yung kanyang mga kahinaan, yung frailty niya, yung sinful attitude. He is. Gaya mo din. Kagaya ko. Aring wala kang na-accomplish ngayong buwang ito. Tablay. You are like David. I am like David. Tignan natin ito. Ang halimbawa, malaking maling desisyon ni David. Ito ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 24. Hindi mo na natin babasahin yan. Ikukwento ko lang ho saglit. Ito po ay nung nag-conduct siya ng census. Alam na natin ang census. Ang PSA nagkakandak siya ng census kung ilang tao sa isang tahanan. Kaya lang alam niya na hindi pwede. Census ang tao ng Israel, ang tao ng Diyos. Kasi tao ng Diyos ito, pinili niya
Ang Diyos dapat ang magkakandak ng census. Kaya nga lang, ginawa niya ito at gusto niyang makita muli. Dahil sa dami ng kanyang tagumpay, dahil sa mga tagumpay niya sa mga gyera, hindi niya nabilang kung ilan ang kanyang commander o ilan pa kaya ang natitira. Kaya nga lang, dumadami ito, maraming nare-recruit dahil sa tagumpay ni Haring David. Kaya lang, dahil sa kanyang pride, though ang Bible is very silent about why God hate census. Siyempre, I search on theological implication. Bakit? Ayaw ng Diyos dahil ang Israel, bayan ng Diyos ito. Hindi bayan ni David. I hope na bawat isa sa atin na naandito, ako mismo, hindi ko kayo tao. Tao kayo na. Lumalago kayo dahil kumakain kayo ng salita ng. At dito ho sa Cornerstone, lalago kayo dahil ninanamnam ninyo ang salita ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado. Linggo, itson lang. Lunes, pakbet, pagnet. Hindi ko ho kayo namamanmanan Lunes hanggang Sabado. Kayo po ang may responsibility kumain ng salita. Huwag ho naman ninyong kainin diretso yung bangus. Huwag naman. Matitinik ho kayo kapag gano'n. Tilapia, kakainin nyo na kagad na diretso. Huwag naman ho gano'n. Ano ang gagawin? Hinihimay. Kinakain yung alam mong hindi ka naman na masasaktan. Paano kung hindi ka na kumakain? Paano? Usap tayo. Pwede naman ho akong sumabay sa inyo. Sige. Physically, gawin nating agreement to. Tuwing linggo lang tayo kakain. Ano tawag mo kay Enya kanina? Malnourished. Oh, hindi mo pa ginamit yung term eh. Yabang mo. Malnourished ka kaya? Undernourished. Yon ang ibig sabihin. Hindi malnourished. Undernourished. Tanong ko lang sa inyo. Undernourished na, mayabang pa. Wag po. Mamaya, bukas, pwede ba kumain naman kayo ng salita ng Diyos? By yourself. Kasi po, ang trabaho ko lang dito, sinasummarize lang yung buong linggo natin. Kaya kapag ka may problema, without the Word of God, init ka agad ang ulo. Maling desisyon ka agad yung susunod. Kaya sa mga kasama kong may asawa, minsan yung asawa nyo ang pangit na. Wala kang devotion. Pero may pagkakataon pa. Amen? Saliksikin, himay-himay ng salita ng Diyos. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Wala pa naman. Si David lang pinag-uusapan natin. But I've learned a lot from him. I kept your word in my heart. I have hidden your words. Kahit na sa dami kong adversity, I have hidden your words. I have. Kaibuturan ng aking puso. I hide it there. Asan ang puso? Ito po. I hide it here in my heart. Na kung sana, palagi ko nga ito, day and night, hindi ako magkakasala. Pero nagkasala pa rin ako. Itatago ko pa rin yung salita mo. That I may not sin against thee. What a king. Mga kapatid, I want you to hide His word in your heart. It is very powerful. Marami nang na-deliver sa inyo dahil sa salita na delivered. You were set free. Hindi ho kapangyarihan ng Cornerstone yun. Hindi ho. Maring nakikinig ka ngayon, you have the same struggle. Hindi ka makapanalangin, hindi ka makapagbasa. Sige lang. Pilitin mong magbasa. Inaagaw ng social media. Ang powerful ngayon is social media. It destroys a lot of people, a lot of lives. You spend a lot of time on social media, watching, reading. Kaya ho, malnourished tayo. And at times, it's really difficult for us pastors to feed you para maging malusog dahil walang pagkain mula Lunes hanggang Sabado. Kaya ang church natin is offering cell groups na ayaw nyo namang mag-attend. We are offering prayer meeting, connection sa Diyos. Ayaw mo pa rin pumunta. But I'm still inviting you. We're always preparing the room right there. Kasi walang social media. Iwanan mo yung cellphone sa labas somewhere else. And then commune with Him. That you can hide. The Bible is talking about, I like the places of secret. Yung sikretong lugar. Pwede namang sikreto kahit nasa bus. Pwede namang sikreto kahit na nasa trabaho. A secret place where you have a selective hearing and you can only hear God and commune. Now, it's not just a place. It is an environment and condition of the heart. Kahit maingay pa, I can communicate. Pwedeng mangusap sila. Kanyan ho si David. That's why God has called him the man after God's own heart. Pero sumablay siya eh. Pinagpilitan niyang mag-conduct ng census. Kaya inutusan niya yung kanyang mga tao. The Bible says
9 months and 20 days. Read your Bible. 9 months and 20 days, bumalik sila. At nag-report kay David, mahal na hari, merong 0.8 million dito sa Jerusalem. At merong kalahating milyon sa Judah. Wow! Yan ang numero ng inyong mga kasundaluhan. Ito na po, ang Espiritu Santo kumilos. Basahin natin. Ang araw na iyon, nagkamali na siya. Mali. Nagrebelde na siya. Nag-disobey na siya sa Diyos. Kaya ang sabi dito ng araw na iyon, nagpunta si God kay David at sinabi sa kanya, umakyat kayo sa giikan ni Arauna. Alright. Arauna na Jebuseo at gumawa kayo doon o gumawa kayo roon ng altar para sa Panginoon. Kaya umakyat si David gaya ng inutos ng Panginoon kay God. Sino si God? G-A-D. Siya ay isang propeta ni David. Na makita ni Arauna na parating na si David at ang mga tauhan nito, now take note of this. O, huwag niyo munang tignan yun. Nakakalito yun. 800,000 and kalahating milyon. Ilan kaya ang commander niyang sumama kay David? Ilan kaya ang tauhan niya sumama kay David? Papunta kay Arauna. Tignan niyo yung context nito. Nang makita ni Arauna na parating na si David at ang kanyang mga tauhan at mga tauhan nito, lumabas siya at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang sa kanya. Si Arauna po ay hindi tagasunod ng Panginoon. Kaya tignan ho natin dito. Sinabi ni Arauna, mahal na hari, bakit naman kayo naparito? Bakit kayo nandito? Sumagot si David, pumunta ako rito para bilhin ang giikan mo. Dahil gagawa ako ng altar para sa Panginoon upang matigil ang salot. Tigil muna tayo dyan. Ano ho yung salot? Merong 3 salot doon sa isang kasalanan ng disobedience. 3 salot ho. Mababasa natin dyan in the early verses. Yung 3 salot na ito, isa ay isang araw lang o 3 araw na dilubyo. May 3 buwan na taghirap. May 3 taon na taghirap. Pero, ang sabi ni David, kay God, bahala na po ang Panginoon. Dito na ho natin makikita na kahit sa laki ng kanyang kasalanan, ito na po ang pinakamalaking kasalanan na ginawa ni David, na hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi si Bathsheba. No. Ito na po. Dilubyo ho ito. Ang nangyari po, pinili ng Diyos yung 3 araw na salot. Mahigit 70,000 in one day, patay ang mga tao. Ngayon, sasabihin mo, mamamatay tao pala ang Panginoon. Alam niyo kung minsan, when God makes a lesson sa isang tao para turuan niya, sabihin ko na, sige, iniligtas ko itong 70,000 na katao. I will make them as a lesson to the King of Israel. Salot. Kaya minsan when we make mistakes, be careful. Dahil may consequence ho ito. Na maaring hindi mo kaya. Kaya kung meron ka pa ring mistake na ginagawa, itigil mo na dahil matindi po ang consequence sa pamilya. Leader ka ng family. Stop it now. Itigil mo na. Baka maaring hindi man ngayon. Kaya lang, eto, dagli ho kasi ang nangyari. Kaya eto, dito sa 2 Samuel 24, na-realize ni David, mali talaga ako. Napakayabang ko. Akala ko, okay na si Lord sa dami ng aking mga armada. Ayaw pala ni Lord yon. Dahil tao pala ng Panginoon. Kaya ito po. Ano po ang sabi niya? Pumunta ako rito para bilhin ang giikan mo dahil gagawa ako ng altar para sa Panginoon upang matigil ang salot. 3 araw, napakatinding salot. Sinabi ni Arauna, kunin na lang ninyo o kunin na lang po at ihandog sa Panginoon ang anumang gustuhin ninyo. Aba, takot din si Arauna kay David dahil sa kanyang kapangyarihan. Pero hindi ito tagasunod ng ating Diyos. Mahal na hari, sabi niya, narito ang mga baka para ialay ninyo bilang handog na sinusunog. Narito na rin ang mga pamatok, pati ang mga tabla
na ginagamit sa paggiig at gawin ninyong panggatong. Mahal na hari. Grabe ang respeto nito. Ibibigay ko po itong lahat sa inyo at tanggapin sana ng Panginoon na inyong Diyos. Hindi niya kinikilala yung Diyos ng Israel. Kaya lang may pagkilala siya sa tao o sa hari, sa leader. Be careful when people look upon you. Maybe as a leader of your family. Ganito po ang nangyari. Mahal na hari, ulitin natin, ibibigay ko itong lahat sa inyo, pati yung giikan. Alam niyo po yung giikan, hindi ka pwedeng magbigay ng giikan noong mga panahon. Hindi po. Dahil ang giikan po, ang kapalit nun o kasama nun ay ektaryang lupain. Dahil kung mawawala na ang giikan sa iyo, ano pang gagamitin mo? Kaya yung giikan ni Arauna, ibibigay niyang libre para kay David. Makikita ninyo mamaya, gaano kalawak yung giikan na yun. At yung kasamang bukirin, ganun ho niya ibibigay kay David. Dahil may respeto din siya sa mahal na hari. Ano ang sabi ni David? 24. Pero sumagot si David. Alam na ni David. Ano ang sabi niya? Basa. 1, 2, 3, go! Ulitin natin. 1, 2, 3, go! Hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos ng mga handog na sinusunog na walang halaga. Walang value. Ayoko maghandog. Kung ibibigay lang, bibilhin ko ito. Magkano ba? Ilang milyones ba ang katapat niyan? Bibilhin ko yan. Hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos. Yung mga handog na sinunog na walang halaga sa akin. Kaya binili ni David ang giikan at ang mga baka sa halagang 50 pirasong pilak na ang katapat ni ngayon, I don't know if I'm right with my accounting, hinala natin, milyones po ito sa halaga ngayon. Pagkatapos gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinunog at mga handog para sa mabuting relasyon. What is that? Mabuting? Ang bayad? Milyones? Ito po ang pinakamalaking lesson na natutunan ko rito. Maaring talento, maaring gift, maaring yung profession mo, pwede mong isakripisyo bilang handog. Salamat. I will not offer anything to God without cost. That will not cost me. But I will offer Him something that is so costly. Kaya this is a pre-picture of what Christ has done. Kaya ho dito nag-umpisa ang totoong sakripisyo. Hango ito. Isang kwento ng pagkakamali na ang kabayaran ng kasalanan upang matigil ang salot ng buong Israel. Ayaw niyang maghandog ng isang handog na walang kwenta. Pero ito ay napakahalaga. Binayaran tayo ng Panginoon ng kanyang buhay upang ang salot tumigil na. Kaya kapatid, wala ka ng salot. Sabihin mo, wala na akong salot. Wala na. Binayaran na ng Panginoon minsanan. Now I want you to show a picture kung ano po ito. Ganyan ho ang threshing floor. Hindi lang ho ganito kaluwak. Noong araw, that's just a very small threshing floor o giikan. Alam nyo, yung mga gumigiik nung araw, nakagaya ko na nakasubok ko, hinahampas ho namin dati yung palay. Hinahampas ho na ganun. Ngayon ho, eto hong wheat. Ito pong wheat na ito, ay meron silang tabla. Kaya ang sabi ni Arauna kanina, pati na ho yung tabla na ginagamit. Pwede na ninyong gamitin panggatong. Ibibigay ko sa hari. Kaya ano nangyari? Hindi ho pumayag si David. Kaya ho dito, yung giikan na ito that represents a separation of the things unworthy. Ito yung pag-aaralan natin sa susunod na Sunday. The threshing floor. Hinihiwalay ng Diyos yung butil na mabuti. The chaff. Kaya by next week, pag-aaralan natin yung winnowing fork. Alam niyo yun? Okay, next picture. Ganyan ho. Umiikot ho yung kalabaw. May daladalang mabigat na nandun. Kung ano man, nandun nakapatong yung tao. Kaya po, pag may nakikita kayo sa daan na mga pinulot, tawag na dyan, Manong. Ayun na ni Manong ngayon. Nyawag na dyan, Brad. Yung dinalagay sa kalsada, tudtud. Ano ba sa tudtud sa Tagalog? Sa gibo. Daanan naman ninyo, huwag niyong lihisan. Sa gibo ho yun. Para lang mag-iik siya, and then pag nawala na at natanggal na yung masasama, then you get the seed, you get the wheat, you get the rice. Kaya pati yung proseso na ito hindi madali.
Kaya ho ito sinasabi ko kanina. Kapag binigay mo na yan, kasama yung buong bukirin. 100 hektarya, fine. Next picture. Ayan ho. Yan mismo yung giikan na binili ni David. Pero napunto ho sa ating mga kapatid na Islam. Ganyan ho kalaki yun. Buong yan. Binili ni David yan. At nung una, dito na ay tayo yung templo na ipinatayo ng kanyang anak na si Solomon. That is where he bought it. At nung ang kanyang anak na si Solomon, hindi kayo mga Solomon ha, diyan itinayo yung templo. But eventually, because of sin, naagaw ho ito sa mga Israelita. Pero lugar pa rin ho ng Israel yan. But soon, we don't know what will take place. Mga kapatid, what are the theological implication? Number 1, yung expression of sacrifice. Yung kahalagahan ho ng sakripisyong handog. Yung halaga ng giikan, malawak ho na lupain ito. And then, the spiritual value today. Ano yung spiritual value nito? Dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon, bayad ho. The value of His life. Kaya ho, wag ho nating i-ignore ating Panginoon. Especially so when He speaks to us. Pangalawa, natitignan ho natin dito, ay yung integridad at yung halaga rin ng kabanalan bilang kabayaran ng kasalanan o yung salot. Ang sakripisyo po ay katumbas ng malawak na halaga and it is costly. It is very costly. May integridad do si David. Hindi niya itataya yung kanyang integridad. Gusto niyang makamtan yung kabanalan upang ang salot matigil na. That is the picture of what Christ has done. His integrity and the holiness. Nagsama ito upang ang sakripisyo maging hanggang ngayon epektibo at magpakailanman. Higit man sa time and talent, dapat dito na ipapakita pa rin yung ating commitment sa ating Diyos. At panghuli, pasasalamat. Na itong pasasalamat natin, lahat ng meron ay galing sa Diyos. Wala ho tayong pagmamayari. Titulo lang sa atin. But everything in this planet Earth, sa Diyos po ito. May titulo man ng iba, titulo lang ho yun. But one day, our Father, through our Lord Jesus Christ, will come down and He will take over the whole earth. At ibibigay din sa atin ito, mananahan tayo dito. One day, ayokong maging bulaang propeta, tinuro ko na ito last year, and during pandemic, the one day, great disappearance will take place. Ito yung tinatawag nating rapture. And He will take us, and we will meet Him right there. Pagkatapos ng 7 taon, we will come back. Dito tayo maninirahan ng 1,000 years. Read your Bible. That is what the Bible is talking about. It's talking about your future. Kaya yung paghahanda natin, wag lang hunin yung i-ignore na parang ordinaryo lang. Kaya kahit na extended ang ating preaching, I'm sorry. But I hope it will strengthen you and give you courage to move on. Malapit na po. Malapit na malapit. And then one day, ibalik mo nga sa picture na yun, last picture. The Lord will build up the last temple and we will all go there to worship Him. Mag-aeroplano ka? Hindi na. In His power and His sovereignty, any moment we want to go there, we can go. I don't know how. Teleport? I don't even know. May nag-teleport na. Ilan ang nag-teleport ng mga propeta? Number 1. Sino? Elijah. Sino pa? New Testament, si Philip. Nag-teleport siya. Enoch. And we will experience the same thing. Mga kapatid, ngayong buwan na ito, we will be concentrating on how God can purify us. Para po pag uwi ninyo sa inyong mga tahanan, alam din nyo, Lord, may pagkakamali man ako, pagkukulang, malinis ako. I am pure.